Isang mahinang hikbi. Iyon ang unang sumalubong kay Samuel Whitmore pagpasok niya sa malawak at tahimik niyang mansyon. Hindi ang matamis na ngiti ng kanyang asawang si Veronica o ang masayang sigaw ng kanyang mga anak. Isang hikbi lang na tila nagmumula sa isang sulok na puno ng dilim. Sanay si Samuel sa kaayusan. Sa kanyang kumpanya, bawat galaw ay kalkulado. Bawat minuto ay may katumbas na halaga. Pagdating sa bahay, mayroon ding inaasahang ritual, ang pagbati, ang pag-aalok ng merienda, ang tanong kung kumusta ang kanyang araw. Pero ngayon, wala. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat mamahaling muebles, sa bawat malamig na marmol na sahig. Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa pasilyo patungo sa silid ng kanyang bunsong anak, si Liliana. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, natanaw niya ang isang maliit na anino sa sahig, nakaupo sa tabi ng kama. Liliana? Mahinang tawag niya. Napaigtad ang bata. Mabilis nitong itinago ang isang braso sa kanyang likuran na para bang may kasalanang ginawa. Sa paggalaw na yon, nakita ni Samuel ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang anak, mula sa lungkot, papunta sa matinding takot. Hindi takot ng isang batang nagulat, kundi takot ng isang taong nahuli. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Anak, anong nangyayari? Hindi sumagot si Liliana. Nakayuko lang ito. Ang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Lumapit si Samuel at ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. May mali. Mayroong napakamali. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinawakan ng balikat. Anong tinatago mo, sweetie? Umiling lang ang bata. Lalong isiniksik ang sarili sa kama. Hinawakan ni Samuel ang braso ng anak para tingnan. Sa una, pumigla si Liliana. Isang mahinang huwag po ang lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit mas malakas ang kanyang ama. At nang makita ni Samuel ang braso ng kanyang anak, sandali siyang hindi nakahinga. Isang galit na pamumula ang nakamarka sa balat ni Liliana. Sa gitna nito, nagsisimula ng mamuo ang mga paltos. Isang paso. Isang paso na hindi basta-bastang napaso lang. Anong nangyari dito? Tanong ni Samuel. Ang boses ay naglalaman ng di mapangalanang emosyon. Bago pa man makasagot si Liliana, isang malumanay na boses ang pumuno sa silid. Samuel, darling, you're home early. Pumasok si Veronica. Ang kanyang perpektong ayos at mamahaling damit ay tila hindi bagay sa tensyonadong eksena. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon nang makita ang hawak ni Samuel. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon, naging puno ng pag-aalala. Oh my goodness, Liliana, pinakita mo sa daddy mo? Lumapit si Veronica at lumuhod sa harap ng bata. Sweetheart, I told you to be careful. Naglaro kasi siya sa banyo kanina, Samuel. Binuksan niya yata ang hot water. Alam mo naman ang mga bata, napakabilis kumilos. Ang paliwanag ay simple at kapani-paniwala. Pero hindi tumugma ang mga salita ni Veronica sa nakita ni Samuel sa mga mata ni Liliana kanina. Ganoon ba, Liliana? Tanong ni Samuel, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang anak, naghahanap ng katotohanan. Naglaro ka lang ba? Napatingin si Liliana kay Veronica. Isang saglit lang iyon. Pero sapat na para makita ni Samuel ang mensaheng ipinadala ng kanyang asawa sa pamamagitan ng isang tingin. Isang babala. Dahan-dahang tumango si Liliana. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. Opo, Daddy. Kinuha ni Veronica ang kamay ng bata. Hayaan mo na. Ako na ang bahala. Lalagyan ko ulit ng gamot. It was just a small accident. Pero habang pinagmamasdan ni Samuel ang kanyang asawa na akayin si Liliana palabas ng silid, may isang imahe na hindi maalis sa kanyang isip. Ang paraan ng paghawak ni Veronica sa kabilang balikat ni Liliana. Mahigpit, madiin, na para bang isang paalala na manahimik. Naiwan si Samuel sa loob ng silid,
Napapaligiran ng mga laruan na siya mismo ang bumili pero hindi niya alam kung paano laruin. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang ama. Nakita niya ang isang CEO, isang bilyonaryo, isang estranghero na nagbibigay ng lahat ng material na bagay pero nabigong makita ang pinakamahalaga. Ilang taon na nga ba siyang ganito? Umuuwi ng gabi, umaalis ng madaling araw. Ibinibigay ang lahat sa kamay ni Veronica sa pag-aakalang sapat na ang tiwala, sapat na ang pera para mapanatiling masaya at ligtas ang kanyang pamilya. Pero ang takot na nakita niya sa mga mata ng sarili niyang anak, iyon ay hindi gawa ng isang simpleng aksidente. Gabi, hindi makatulog si Samuel. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig. Ang isip ay puno pa rin ng mga katanungan. Habang pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa kwarto kung saan natutulog si Veronica. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito, mahina at pabulong, tila may kausap sa cellphone. Oo, sinabi ko nang ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. May sandaling katahimikan. Medyo nagtanong siya, pero wala iyon. He's too busy to notice anything. Muli, isang paghinto. At ang huling mga salitang narinig ni Samuel bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na lumayo ay ang mga salitang magiging simula ng isang bangungot. Everything is under control. He suspects nothing. Ang hapdi. Kahit gaano kadahan-dahan ang pagpahid ni Tita Veronica ng malamig na gamot sa kanyang braso, ang hapdi ay naroon pa rin. Isang paalala. Isang sikretong sila lang dalawa ang nakakaalam. Ayan, para mas mabilis gumaling. Malamig na sabi ni Veronica, ang kanyang mga daliri ay maingat, pero ang kanyang mga mata ay matalim. Huwag mong hahayaang mabasa, okay? At huwag mong kakalimutan ang sasabihin mo kapag may nagtanong. Tumango lang si Liliana. Sa isip niya, bumabalik ang tunay na nangyari kanina. Hindi ito isang aksidente. Nagsimula ito sa isang baso ng juice na natapon sa puting carpet. Isang maliit na pagkakamali. Pero para kay Tita Veronica, walang maliit na pagkakamali. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot kapag hindi siya sumisigaw. Ngumiti lang siya ng isang matipid na ngiti at sinabing, "Actions have consequences, Liliana. Halika, may ituturo ako sa'yo." Dinala siya nito sa banyo. Narinig ni Liliana ang pagbukas ng gripo, ang malakas na pag-agos ng tubig. Nakita niya ang usok na pumapailan lang mula rito. Mainit, sobrang init. Para matuto ka, bulong ni Veronica habang hawak ang kanyang braso. Pumikit si Liliana at naramdaman niya ang apoy sa kanyang balat. Ngayon, sa harap ng kanyang daddy, ibang-iba na si Tita Veronica. Maalaga siya, malambing. Kanina, habang sinusuklayan siya nito, naramdaman ni Liliana ang pagpisil ng kamay nito sa kanyang balikat. Isang paalala. Ang ganda-ganda talaga ng alaga ko, sabi ni Veronica habang nakatingin sila sa salamin. Pero sa tenga lang ni Liliana, ibinulong ang kasunod. Maging mabait ka. Gusto niyang isumbong ang lahat sa kanyang daddy. Gustong-gusto niya. Nang gabing iyon, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang krayola. Sinubukan niyang isulat ang mga salitang hindi niya masabi. Daddy, tulong. Pero habang tinititigan niya ang mga salita, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Tita Veronica. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya kapag sila lang dalawa. Las niñas hambrientas mienten. Ang mga batang babaeng gutom sa atensyon ay nagsisinungaling. Gutom ka lang sa pansin, Liliana. Kaya ka gagawa ng kwento. Pero walang maniniwala sa'yo. Sisirain mo lang ang pamilya natin. Nanginginig ang kamay ni Liliana. Nilukot niya ang papel hanggang sa maging isang maliit na bola. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan, kasama ng iba pa niyang mga sikreto. Kinabukasan,
Nakita niya si Manang Elenita, ang matandang kasambahay na naroon na mula pa noong nabubuhay ang kanyang mommy. Naglilinis ito ng alikabok sa mga litrato. Nang mapatingin ito sa kanya, hindi ito ngumiti. Sa halip, ang mga mata nito ay napuno ng lungkot. Isang lungkot na tila nakakaunawa. Ibinigay sa kanya ng daddy niya ang isang bagong manika. Malaki ito at maganda, pero hindi ito niyakap ni Liliana. Tumingin muna siya kay Tita Veronica, naghihintay ng permiso. Nang tumango si Veronica, saka lang niya kinuha ang manika. "Thank you, Daddy," mahina niyang sabi. "You're welcome, sweetie. Anything for you," sagot ni Samuel. Pero ang nangiti nito ay tila may bahid ng kalungkutan. Tila may hinahanap ito sa kanyang mga mata na hindi niya maibigay. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, nasa lubong niya si Manang Elenita sa pasilyo. Nagkunwari itong may pinupulot sa sahig. Sa mabilis na pagdaan niya, naramdaman ni Liliana ang pagdikit ng kamay nito sa bulsa ng kanyang pantulog. Hindi siya umimik. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Sa loob ng banyo, sa lugar kung saan nagsimula ang paso, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at nakatuping papel. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Iilang salita lang ang nakasulat. Sa sulat kamay na luma na at magaspang, "Huwag kang bibitiw. Parating na ang tulong." Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng takot o sakit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ito ay isang luha ng pag-asa. Model Thinking Thoughts. Auto-expand to view model thoughts, Chevron right, chắc chắn rồi. Cuộc chiến âm thầm bắt đầu. Đây là chương 4, nơi Samuel khám phá ra mức độ hiểm độc trong kế hoạch của Veronica Corp. Chương 4, ang lason satsa. Paulit-ulit na pinanood ni Samuel ang video. Pang-10, pang-20. Bawat galaw, bawat ekspresyon ni Veronica, bawat pag-iling ni Liliana ay sinasaulo niya na parang isang mahalagang dokumento para sa isang kaso. Hindi ito ang bahay niya. Isa itong crime scene. Kinailangan niyang kumilos. Habang mahimbing na natutulog ang halimaw sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Samuel, walang tunog. Bawat hakbang sa malamig na sahig ay maingat at kalkulado. Pumasok siya sa banyo ni Veronica. Ang bango ng mamahaling pabango ay tila nakakasulasok ngayon. Binuksan niya ang cabinet. Doon, sa likod ng mga bote ng lotion at cream, nakita niya ito. Isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Walang tatak, walang pangalan. Ang lason. Kumuha siya ng sample gamit ang isang malinis na dropper, isinilid sa isang maliit na lalagyan, at maingat na ibinalik ang bote sa dati nitong pwesto. Walang bakas. Ang sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang magpanggap. Sa hapagkainan, pinilit niyang maging normal. Pinapanood niya si Veronica habang nilalagyan nito ng pagkain ng plato ng mga bata. Habang inaayos ang buhok ni Liliana, ang bawat kilos nito na dati niyang itinuturing na pagmamahal ay isa na ngayong kasuklam-suklam na pag-arte. "You seem tired, darling," puna ni Veronica. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Masyado mo yatang pinapagod ang sarili mo sa kumpanya." "I'm fine," tipid na sagot ni Samuel. Ang mga mata ay nasa kanyang pagkain. "You should take a vacation. Baka kailangan mo ng pahinga. Para na rin sa mga bata." Dagdag pa nito. Naintindihan ni Samuel, hindi ito pag-aalala. Isa itong pagtatanim ng ebidensya. Sinisimulan na nitong buuin ang naratibo, ang isang ama na pagod, stressed, at malapit ng bumigay. Kinumpirma ito ng isang tawag na natanggap niya kinahapunan. Si Ricardo, ang kanyang business partner at matalik na kaibigan. "Sam pare, kumusta?" Bungad nito, tila alanganin. "Narinig ko. Medyo malaki raw ang pressure sa'yo ngayon. Veronica mentioned you've been having trouble sleeping." Nanlamig ang buong katawan ni Samuel. Napakabilis.
Ang mga galamay ni Veronica ay umaabot na pala hanggang sa kanyang pinakapribadong sirkulo. "I'm managing," sagot ni Samuel. Pinipilit na maging kalmado ang boses. "You know how it is. Don't worry about me." Pagkababa ng telepono, bumalik siya sa notebook na bigay ni Elenita. Dr. Pascual. Isinulat niya ang pangalan sa search engine ng kanyang computer. Ang lumabas na resulta ay nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Hindi ito isang doktor ng medisina. Ito ay isang abogado. At ang kanyang espesyalidad, family law, with expertise in cases involving psychological competency and securing sole child custody. Nang gabing iyon, muling lumapit sa kanya si Elenita. Tahimik at maingat. May iniabot itong isang luma at manipis na kwaderno. "Sir, sa tingin ko po, dapat niyo itong mabasa." Bulong nito. "Araw-araw ko pong isinusulat ang mga napapansin ko." Ang pamagat na nakasulat sa pabalat ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. "Las Niñas Hambrientas Mienten." Binuklat niya ito. Bawat pahina ay naglalaman ng mga petsa at maikling tala. October 12. May pasa si Liliana sa hita. Sabi ni Ma'am, nahulog sa hagdan, pero maghapon siyang hindi umalis sa playroom. October 19. Ayaw kumain ng mga bata. Pinagalitan sila ni Ma'am. Sabi niya, ang batang hindi kumakain ay hindi mahal ng magulang. November 3. Narinig kong sinabi ni Ma'am kay Liliana na kapag nagsumbong siya, ipapadala siya sa isang lugar na malayo sa daddy niya. Isinara ni Samuel ang kwaderno. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi na ito simpleng pagmamaltrato. Ito ay sistematikong psychological torture. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa laboratorio kung saan niya ipinadala ang sample. Ang subject, analysis, results, unidentified herbal compound. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang kalakip na PDF file. Binasa niya ang mga teknikal na salita, pero iisa lang ang tumatak sa kanyang isipan. Ang konklusyon, ang likido ay naglalaman ng isang bihirang halaman na kapag ipinainom sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon ay nagdudulot ng mga sintomas na mahirap matukoy, panlalambot, pamumula ng balat, at pag-atake ng pagkabalisa. At ang huling pangungusap, warning, prolonged use may lead to significant and potentially irreversible neurological impact. Nabitiwan ni Samuel ang kanyang cellphone. Hindi lang sila sinasaktan ni Veronica, nilalason niya sila. Pinagmasdan ni Veronica ang kanyang refleksyon sa salamin. Perpekto. Bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Ang kanyang makeup ay sapat lang para bigyan siya ng isang malusog na glow. Ang kanyang namangiti ay mahinhin at puno ng pag-aalala. Ito ang mukha na ipapakita niya sa kanyang abogado mamaya. Ang mukha ng isang nag-aalalang asawa, ang mukha ng isang mapagmahal na ina. Isang kasinungalingan. Alam niyang nagdududa na si Samuel. Ramdam niya ito sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang balat, naghahanap ng mga siwang sa kanyang perpektong pagkukunwari. Ang insidente sa paso ni Liliana ang nag-umpisa ng lahat. Isang pagkakamali, isang hindi inaasahang pagkawala ng kontrol pero hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano niya ito gagamitin ngayon. Ang pagdududa ni Samuel ay magiging sandata niya. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Isang maliit na apartment na amoy luma. Isang buhay na puno ng pagkukulang. At naalala niya si Ricardo. Hindi ang business partner ni Samuel, kundi ang isa pang Ricardo. Ang unang mayamang lalaki na nagpaibig sa kanya. Ibinigay niya ang lahat dito para lang iwan siya ng walang-wala na may isang mapait na paalala. Ang mga taong tulad mo ay para lang sa pansamantalang aliw, hindi para pakasalan. Mula noon, isinumpa niya. Hindi na siya muling magiging biktima.
siya na ang magiging mangangaso. At si Samuel Whitmore, kasama ang kanyang kayamanan at ang kanyang emosyonal na pagkukulang bilang isang ama, ay ang perpektong biktima. Ma'am, narito na po si Attorney Pascual. Anunsyo ng isang kasambahay. Ngumiti si Veronica. Papasukin mo siya sa library. Sa loob ng silid-aklatan, inilatag niya ang kanyang mga ebidensya sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi ito mga litrato ng pasa o mga recording ng sigaw, mas sopistikado ang kanyang laro. Attorney, bungad niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ko na po yata kaya. Nag-aalala ako para kay Samuel at para sa mga bata. Inabot niya ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga email na ipinadala ni Samuel sa hating gabi, patunay ng kanyang insomnia. Mga testimonya mula sa mga kasambahay tungkol sa kanyang pagiging mainiti ng ulo kamakailan. At ang pinakabago niyang koleksyon, isang recording mula sa kanilang huling pagtatalo. Bakit mo gustong i-access ang foundation? Maririnig ang galit na boses ni Samuel sa recording. Para lang tulungan ka, darling, para mabawasan ang mga iniisip mo. Sagot ni Veronica, ang boses ay umiiyak at nagmamakaawa. Siyempre, sinadya niyang simulan ang pagtatalong iyon at sinadya niyang i-record ito. Nakikita mo, attorney? Sabi ni Veronica, pinupunasan ng isang pekeng luha. Nagiging paranoid na siya. Inaakusahan niya ako ng mga bagay-bagay. Noong isang araw, hinanap niya ang buong bahay, tila may hinahanap na hindi niya masabi. Natatakot ako na baka sa sobrang stress niya, may magawa siya sa sarili niya. O sa mga bata. Tinitigan siya ni Attorney Pascual, isang lalaking may malamig na mga mata. The medical reports you provided are very compelling, Mrs. Whitmore. Reports of anxiety, paranoia, consistent with a man under extreme pressure. Gumiti si Veronica sa kanyang isip. Ang mga medical reports na yon ay gawa-gawang lahat. Siyempre, produkto ng kanyang pakikipag-ugnayan sa isang doktor na mas mahalaga ang pera kaysa sa etika. Pagkaalis ng abogado, tumayo si Veronica sa harap ng isang malaking painting. Ito ay larawan ng unang asawa ni Samuel. Isang babaeng may malungkot, ngunit mabait na mga mata. You should have been stronger. Bulong ni Veronica sa larawan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi mo pinabayaan ang sarili mo, hindi sana mapupunta sa akin ang lahat ng ito. Pero salamat na rin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. It's me, sabi niya. Nakausap ko na ang abogado. Everything is moving forward. Siguraduhin mong handa na ang mga papeles para sa paglipat ng pondo sa oras na makuha natin ang court order. At ihanda mo na rin ang mga pasaporte natin. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Don't worry about the kids, sagot ni Veronica. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. They are my insurance policy, my ticket to a new life. Bago siya matulog, dumaan siya sa silid ni Liliana. Tulog na ang bata. Hinaplos niya ang buhok nito, isang kilos na puno ng pagkukunwari. Tinitigan niya ang maliit at inosenteng mukha. Hindi pagmamahal ang naramdaman niya, kundi tagumpay. Habang papalabas, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Attorney Pascual. Handa na ang lahat. Sa isang linggo, maglalabas ang korte ng pansamantalang utos na naglalayo sa kanya mula sa mga bata. Ngumiti si Veronica. Malapit na. Malapit na niyang makuha ang lahat hawak ni Samuel sa isang kamay, ang resulta ng laboratorio, at sa kabilang kamay ay ang kwaderno ni Elenita. Sa wakas, pakiramdam niya ay kumpleto na ang kanyang mga armas. Ang lason, ang testimonya, ang katotohanan. Nasa telepono siya kasama ang sarili niyang abogado, isang matalas at walang kinatatakutang babae na nagngangalang Attorney Reyes. This is more than enough, Samuel, sabi ni Attorney Reyes sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Child endangerment, physical abuse, possible attempted poisoning. We can file for an emergency protection order,
Mahihirapan siyang makalapit pa sa mga bata. Isang bigat ang nabawas sa dibdib ni Samuel. Sa wakas, may liwanag na. Do it. File it now. I want her out of my house. I want her away from my children. I'm on it. I'll call you back with an update. Sagot ng abogado bago ibaba ang telepono. Tumayo si Samuel at tumingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Nakita niya si Liliana na naglalaro sa hardin. Si Elenita ay malapit lang. Binabantayan ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng pag-asa. Malapit na itong matapos. Mapoprotektahan na niya ang kanyang mga anak. Ilang oras ang lumipas. Hinihintay niya ang tawag ni Attorney Reyes. Bawat minuto ay parang isang oras. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Sir, may naghahanap po sa inyo. Taga-korte raw po. Sabi ng isang kasambahay, ang muka ay nag-aalala. Kumunot ang noo ni Samuel. Masyadong mabilis. Hindi pa tumatawag si Attorney Reyes. Isang lalaking nakasuot ng barong ang naghihintay sa kanya sa sala. May hawak itong isang makapal na brown envelope. Mr. Samuel Whitmore? Tanong ng lalaki. Yes, that's me. I am a court sheriff. Pinadala po ako para ihatid sa inyo ang dokumentong ito. Iniabot ng lalaki ang sobre. Tila may sariling bigat ito. Isang bigat na hindi maganda ang pahiwatig. Nanginginig ang kamay ni Samuel habang binubuksan ito. Ang unang pahina pa lang ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Temporary Restraining Order. Binasa niya ang mga sumunod na salita at ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting nauwi sa purong pagkagimbal. Ang pangalan niya ang nakasulat bilang respondent. Ang pangalan ni Veronica ang nakasulat bilang petitioner. Nakalaki pang isang petisyon na puno ng mga kasinungalingan. Bawat isa ay binaluktot para maging kapani-paniwala. Nakasulat doon ang kanyang erratic behavior, ang kanyang insomnia, ang kanyang paranoid accusations. Nakalakip din ang mga medical reports na peke. Mga salaysay mula sa mga kaibigan na sinungaling. Ang recording ng kanilang pagtatalo na pinutol at inedit para palabasin na siya ang kontrabida. Ang petisyon ay naglalarawan sa kanya bilang isang lalaking nasa bingit ng isang mental breakdown. Isang panganib sa kanyang sariling mga anak. Tumingin siya sa labas. Nakita niya si Veronica, papalapit sa kanya. Sa likod nito ay ang kanyang mga anak. Umiiyak si Veronica. Isang perpektong pag-arte ng isang biktima. Samuel, I'm so sorry, sabi nito. Humihikbi. Pero para ito sa mga bata. Kailangan mo ng tulong. Ang mga bata, nakatingin sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. At binasa ni Samuel ang pinakamasakit na bahagi ng dokumento. Ang hatol ng papel. Based on the evidence presented, the court has granted the temporary restraining order. Mr. Samuel Whitmore is ordered to vacate the premises within 48 hours and to maintain a distance of no less than 500 meters from the petitioner, Veronica Whitmore, and the minor children. Nabitiwan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang mga ebidensya, ang resulta ng lab, ang kwaderno, ay naging walang silbi. Naunahan siya. Nahulog siya sa isang bitag na hindi niya nakita. Hindi, bulong niya. Hindi totoo ito. Nagring ang kanyang cellphone. Si Attorney Reyes. Samuel, I'm so sorry, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. I just found out. She filed it yesterday. The judge. He granted the order. Samuel, the judge has granted the temporary restraining order based on the evidence she presented. You have 48 hours to leave the house. Tumingin si Samuel kay Veronica. Ngayon, wala ng mga pekeng luha. Isang maliit. Halos hindi mapansing nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iyon ang huling nakita niya bago gumuho ang kanyang mundo. 48 oras,
Iyon na lang ang natitira sa kanya. 48 oras sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. 48 oras kasama ang mga anak na malapit nang kunin mula sa kanya. Ang mansyon ay biglang naging isang kulungan. Bawat kilos niya ay tila binabantayan. Si Veronica, na dati umaarte bilang isang maamong tupa, ay isa na ngayong reyna sa kanyang palasyo. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang mga utos niya sa mga kasambahay ay malinaw at matigas. Ihanda niyo ang mga gamit ni Sir Samuel. Ilagay niyo sa mga kahon. Siguraduhin niyong wala siyang makakalimutan. Umupo si Samuel sa kanyang opisina. Napapaligiran ng mga larawan ng kanyang pamilya. Isang larawan noong binyag ni Liliana. Isang larawan ng kanilang unang Pasko. Mga alaala ng isang buhay na tila pag-aari na ngayon ng ibang tao. Sinubukan niyang lapitan si Liliana sa playroom. Naglalaro itong mag-isa, walang kibo. Anak, mahina niyang tawag. Napalingon ng bata. Sa isang saglit, nakita ni Samuel ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng pinto, nakatayo si Veronica, hindi gumagalaw. Isang anino lamang. Agad na nawala ang kislap sa mga mata ni Liliana, napalitan ng pamilyar na takot. Umatras ito, niyakap ang kanyang manika, at umiling. Ang bawat pag-iling ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Samuel. Pinaniwalaan siya ng korte na isang panganib. Ngayon, pati ang sarili niyang anak ay natatakot na sa kanya. Naglakad si Veronica na parang isang matagumpay na general. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng isang pirasong papel. Dumating ang mga kahon. Nagsimulang mag-empake ang mga kasambahay. Ang mga damit niya, ang mga libro niya, ang buong buhay niya ay isinisilid sa mga karton. Pumasok siya sa silid tulugan nila. Doon, nakita niya si Veronica. Nakaupo sa harap ng salamin. Sinusukat ang isang mamahaling kwintas. Ang kwintas na yon, regalo niya sa kanyang yumaong asawa. "Huwag mong suotin yan," sabi ni Samuel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Ngumiti lang si Veronica. "Bakit hindi? Bagay naman sa akin, hindi ba? Sayang naman kung itatago lang sa kahon, katulad mo." Ikinuyom ni Samuel ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw, magwala. Pero alam niyang iyon mismo ang gusto ni Veronica. Isang maling galaw lang, isang sigaw lang, at magkakaroon ito ng panibagong ebidensya laban sa kanya. Naalala niya ang kanyang pangako sa kanyang unang asawa. Sa huling mga araw nito, "Promise me you'll take care of them, Sam. Promise me they'll always be safe." At nabigo siya, bigong-bigo. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa dilim, pinakinggan ang tunog ng orasan sa pader. Tik-tak, tik-tak, ang tunog ng kanyang nauubos na oras. Ang tunog ng kanyang pagkatalo. Wala na siyang magagawa. Ang batas ay nasa panig nito. Ang mga anak niya ay naasa kamay nito. Ang lahat ay nawala. May kumatok sa pinto. Mahina. Halos hindi marinig. "Sir?" Ang boses ni Elenita. "Pabayaan niyo na ako, manang," sabi ni Samuel. Ang boses ay basag. Pero bumukas ang pinto. Pumasok ang matanda. Ang muka ay puno ng awa at pag-aalala. Sa kanyang nanginginig na kamay, may hawak itong isang luma at gasgas ng cellphone. "Sir, mayroon pa pong isa," bulong nito. Inilapag ang telepono sa mesa. "Bago siya umalis noon ang dati ninyong driver, may ibinigay siya sa akin. Sabi niya, itago ko lang daw. Baka daw kailanganin balang araw." Tinitigan ni Samuel ang telepono. Isa itong lumang modelo. Halos wala ng halaga. "Ano ito?" tanong niya. Walang gana. "Ang huling alas," sagot ni Elenita. Ang mga mata ay puno ng isang maliit, nagbabagang pag-asa. "Ang huling alas po natin."
Walang ganang kinuha ni Samuel ang lumang cellphone. Mukha itong basura, isang relikya mula sa nakaraan. Ano ang magagawa nito laban sa isang court order? Manang salamat, pero nagsimula siyang tumanggi. Pindutin niyo lang po ang play, sir. Pakiusap ni Elenita. Para sa mga bata. Ang mga salitang yon, para sa mga bata, ang nag-udyok sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang nag-iisang media file na nakasave sa telepono, isang audio recording. Sa una-una, mahina ang tunog, puno ng static. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, naging malinaw ito. Dalawang boses, isang boses ng lalaki at isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ni Veronica. Ito ay isang pag-uusap. Isang pag-uusap na hindi para sa pandinig ng iba. Sigurado ka bang gagana ito? Tanong ng lalaki. Ang boses ay pamilyar. Ito si Attorney Pascual. Isang halakhak ang isinagot ni Veronica. Isang halakhak na walang bahid ng anumang init o saya. Malamig at matalim. Siyempre naman, si Samuel, masyado siyang abala sa pagpapayaman para mapansin ang kahit ano at masyado siyang guilty sa pagkamatay ng una niyang asawa. Madali siyang manipulahin. Ang kailangan ko lang ay sapat na ebidensya para isipin ng korte na nababaliw na siya. Napahawak si Samuel sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Paano ang mga bata? Tanong ng abogado. Hindi ba sila magsusumbong? Ang mga bata? Ulit ni Veronica, tila natatawa sa tanong. Sila ang pinakamadaling kontrolin. Kaunting pagbabanta, kaunting pagpapakita ng pagmamahal, at ang vitamins na ibinibigay ko sa kanila, perpekto iyon. Sapat lang para magkaroon sila ng mga sintomas na hindi maipaliwanag. Sapat lang para suportahan ang kwento kong nag-aalala ako sa kalusugan nila at sa pagpapabaya ni Samuel. Patuloy ang recording. Ang bawat salita ni Veronica ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kasinungalingan. At ang foundation? Kapag nakuha ko na ang sole custody, ako na ang magiging legal guardian nila. At bilang guardian, ako na ang kokontrol sa lahat ng assets nila. Kasama na ang Whitmore Foundation, ang lahat ng pinaghirapan ni Samuel at ng kanyang patay na asawa, mapupunta sa atin. Ngunit ang huling bahagi ng recording ang tuluyang dumurog sa puso ni Samuel at kasabay nito, nagpaalab sa isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Maririnig ang boses ni Liliana sa background, mahinang umiiyak. Manahimik ka, sigaw ni Veronica. Ang boses ay hindi na malambing. Ito na ang tunay niyang boses. Kapag hindi ka tumigil, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang daddy mo habang buhay. Naiintindihan mo? Napatayo si Samuel. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay biglang napuno ng tunog ng kanyang malakas na paghinga. Ang piraso ng plastik sa kanyang kamay ay hindi na basura. Ito na ang kanyang kaligtasan. Ito ang katotohanan. Tumingin siya kay Elenita. Ang mga mata ay nagliliyab. Salamat, Manang, sabi niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit at determinasyon. Salamat. Agad niyang tinawagan si Attorney Reyes. I-play mo to sa speaker, sabi niya sa abogado nang hindi man lang bumabati. Agad niyang ipinadala ang audio file. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya habang pinapakinggan ng abogado ang recording. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita si Attorney Reyes. Ang boses ay nagbago. Mula sa pagkadismaya kanina, ngayon ay puno na ng pagkaalarma at pagkaapura. Samuel, this changes everything, sabi nito. This is undeniable proof of conspiracy and malicious intent. Pwede nating ipa-reverse ang order, pero may idinagdag ang abogado na nagpakaba sa kanya. Nalaman ko rin mula sa aking source sa airline. May flight booking si Veronica, papuntang Cayman Islands,
Aalis siya kasama ang mga bata. Mamayang gabi, tumingin si Samuel sa labas ng bintana. Ang kaninang maaliwalas na langit ay biglang binalot ng maitim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Isang bagyo ang paparating. Nagring muli ang kanyang telepono. Si Attorney Reyes ulit. Samuel, this changes everything. But she's scheduled to leave the country with the kids tonight. The storm might be our only chance to delay her. Napatitig si Samuel sa mga ulap. Ang kalikasan mismo ay tila nakikiayon sa digmaang nagaganap sa kanyang buhay. Hindi ko siya hahayaang makatakas, sabi ni Samuel. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. Pupuntahan ko sila. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde ng tubig mula sa langit. Ang hangin ay humahagupit sa mga puno. Ang mga sanga ay tila mga braso na sumusuko sa bagsik nito. Para kay Samuel, ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan pabalik sa kanyang mansyon. Ang mansyon na ilang oras lang ang nakalipas ay pinagtabuyan sa kanya. Hindi na mahalaga ang restraining order. Ang mahalaga lang ay ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa gate, hindi na siya nag-abalang mag-doorbell. Ibinangga niya ang sasakyan sa bakal na tarangkahan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sinabayan ng tunog ng kidlat. Bumukas ang gate. Pagpasok niya sa bahay, ang eksena sa sala ay tila isang frozen na painting. Si Veronica, gulat na gulat, ay nakatayo sa tabi ng mga maleta. Ang mga bata, si Liliana at ang kuya nito, ay nasa likod niya. Ang mga mukha ay basa ng luha at takot. Samuel, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Veronica. Ang pagkukunwaring mahinhin ay tuluyan ng naglaho. May restraining order. Tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Kalmadong sagot ni Samuel habang dahan-dahang lumalapit. Basang-basa siya mula sa ulan. Ang kanyang damit ay tumutulo sa mamahaling sahig. Para marinig din nila ang katotohanan. Baliw ka na, sigaw ni Veronica. Itinulak ang mga bata sa likuran niya. Ako nga ba ang baliw? Tanong ni Samuel. Hindi na siya sumigaw. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na tila kayang yumayanig sa buong bahay. Ang babaeng dahan-dahang nilalason ang sarili niyang mga stepchildren para lang makuha ang kanilang mana? Namutla si Veronica. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba? Ngumiti si Samuel, isang ngiting walang bahid ng saya. Inilabas niya ang kanyang cellphone, itinutok niya ito kay Veronica at pinindot ang play. Ang boses ni Veronica, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa buong silid. Si Samuel? Masyado siyang abala sa pagpapayaman para mapansin ang kahit ano. Bawat salita mula sa recording ay tila isang sampal sa mukha ni Veronica. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang masamang plano, lahat ay nakalantad ngayon sa ilalim ng malamig na liwanag ng katotohanan. Yang vitamins na ibinibigay ko sa kanila, perpekto iyon. Nakita ni Samuel ang pagbabago sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa at ang takot. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng galit. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang daddy mo habang buhay. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig na lang ay ang hagupit ng ulan at hangin sa labas. Paano? Nauutal na tanong ni Veronica. Ang kanyang mukha ay parang isang basag na maskara. Hindi na yon mahalaga, sagot ni Samuel. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis, kasama si Attorney Reyes. Basang-basa rin sila, pero ang kanilang presensya ay nagdala ng isang uri ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Veronica Whitmore, sabi ng isang pulis. You are under arrest for child abuse, conspiracy to commit fraud, and multiple other charges. Sinubukan ni Veronica na tumakbo. Sinubukan niyang manlaban, pero huli na ang lahat. Habang pinoposasan siya,
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Samuel. "Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko." Sigaw niya. "Ikaw," sagot ni Samuel. "Ikaw ang sumira sa sarili mo." Sa gitna ng lahat ng ingay, ang sigaw ni Veronica, ang usapan ng mga pulis, ang ugong ng bagyo, isang maliit na sigaw ang narinig ni Samuel, mas malakas kaysa sa lahat. "Daddy!" Si Liliana. Tumakbo ito. Hindi na ito nag-alinlangan. Hindi na ito natakot. Tumakbo ito papalayo sa anino ni Veronica at dumiretso sa mga braso ng kanyang ama. Niyakap niya si Samuel ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay nawala sa dibdib nito. Niyakap ni Samuel ang kanyang mga anak, isa sa bawat braso. Ang init ng kanilang mga katawan, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang inilalabas ng mga pulis si Veronica, na patuloy na sumisigaw at nagwawala, tumingin si Samuel sa labas. Ang ulan ay nagsisimula nang humina. Ang hangin ay hindi na kasing bagsik ng kanina. At sa pagitan ng madidilim na ulap, may isang sinag ng liwanag na nagsisimulang sumilip. Tapos na ang bagyo. Ilang buwan na ang lumipas. Ang malakas na bagyo ay isa na lang alaala. Ang pangalan ni Veronica Whitmore ay lumalabas na lang sa mga balita. Isang kwento ng kasakiman at panlilin lang na haharap sa mahabang paglilitis. Pero sa loob ng mansyon, isang ibang uri ng pagbabago ang nagaganap. Mas tahimik, mas mabagal, isang proseso ng paghilom. Wala na ang mga mamahaling palamuti na pinili ni Veronica. Pinalitan ng mga ito ng mga larawang iginuhit ng mga bata, naka-frame at nakasabit sa mga pader. Ang amoy ng takot ay napalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay tuwing umaga. Hindi na pumapasok si Samuel sa opisina. O mas tamang sabihin, ang opisina na niya ngayon ay ang kusina, ang hardin, ang playroom. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. Natuklasan niya na ang pinakamahalagang merger sa buhay niya ay ang muling pagbuo ng kanyang nasirang pamilya. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Liliana. "Daddy," sabi nito, ang boses ay malinaw at hindi na nanginginig. Itinuro nito ang braso. Ang paso, na minsay naging simbolo ng kanyang pagdurusa, ay isa na lang ngayong maputlang peklat. Hindi na po masakit. Ngumiti si Samuel at hinaplos ang buhok ng anak. "Alam ko, sweetie, hindi na." Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang parehong lugar kung saan madalas umupo ang kanyang yumaong asawa. "Daddy, kamukha po ba ako ni Mommy?" Tanong ni Liliana, nakatingin sa isang maliit na litrato nito na nakalagay sa isang mesa sa di kalayuan. "Oo, anak," sagot ni Samuel. Ang puso ay napuno ng init. Mayroon kang mga mata niya, mga matang nakakakita ng kabutihan sa lahat ng bagay. Magkasama silang nagluto ng hapunan, isang simpleng adobo. Ang dating CEO na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado ay natututong maghiwa ng bawang at sibuyas. Ang mga bata ang kanyang mga sous chef at ang kanilang tawanan ang nagsisilbing musika sa kusina. Mula sa pintuan, nakangiting pinapanood sila ni Manang Elenita. Mananatili na siya, hindi bilang kasambahay, kundi bilang bahagi ng pamilya. Ang kanyang katapatan ang naging tulay para muling mabuo ang lahat. Bago matulog, kinaugalian na ni Samuel na basahan ng kwento ang kanyang mga anak. Ngayong gabi, sa silid ni Liliana, hindi libro ang binuksan niya. Kinuwento niya ang tungkol sa mommy nila. "Alam niyo ba," simula niya, "may paboritong kasabihan ng mommy niyo. Lagi niyang sinasabi sa akin kapag pakiramdam ko ay sobrang komplikado na ng mundo." Tumingin sa kanya si Liliana. Ang mga mata ay naghihintay. Sabi niya, "La luz siempre se esconde en los lugares más sencillos." Ano pong ibig sabihin noon, Daddy?
Ibig sabihin, paliwanag ni Samuel, hinahaplos ang pisngi ng anak. Ang liwanag, ang tunay na kaligayahan, ay palaging natatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay, hindi sa malaking bahay o sa mamahaling laruan, kundi sa isang yakap, sa isang kwento, bago matulog, sa pagluluto ng adobo ng magkakasama. Dahan-dahan, ipinikit ni Liliana ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang siya ay natutulog. Isang nanangiting payapa, isang nanangiting ligtas. Naiwan si Samuel na nakaupo sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga bituin na nagniningning sa tahimik na kalangitan. Naintindihan niya na ngayon. Ang tunay niyang kayamanan ay hindi ang mga numero sa kanyang bank account, kundi ang mainit at mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak sa kanilang mga silid, ang liwanag. Sa wakas, natagpuan na niya ito, at hindi na niya ito hahayaang mawala pang muli.